Woodworking nga muna ang i-share ko sa inyo for today's video at ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa kong cabinet. Yes, proud to say, ako halos ang lahat ng gumawa nito from cutting ng plyboard. So, hindi ko na nga ipapakita yung entire process sa paggawa ko nito kasi iba-ibang araw ko siya ginawa at medyo tinamad ako mag-video. Di katulad sa paper crafting, naku, masasabi ko talaga mahirap din ang woodworking. Balak talaga namin mag-DIY na lang ng mga lalagyan ng gamit sa craft room para swak talaga sa pangangailangan at purpose kesa bumili ng gawa na. Alam naman natin na mas mahal din kung magpapa-customize. At least mas uniform yung mga lalagyan at mas mapapersonalize talaga kahit di man perfect ang pagkakagawa kasi nga baguhan pa lang naman sa woodworking. Nag-invest din talaga ako sa mga power tools para mas mapadali yung paggawa nito and at the same time ay may magagamit na din kami sa pagkukumpuni ng kung ano-ano sa iba't ibang parte ng bahay. Inuuna lang muna namin yung mga lalagyan sa craft room and then pag okay na at nagka-budget ulit ay susubukan din namin na gumawa ng modular cabinet para naman sa kusina. After mamasilyahan at maliha ay pinahiran ko naman ng wood primer. Mga 2 patong niyan bago yung final coating. And eto na nga yung kinalabasan. Since may natira pa akong pintura sa ginamit sa DIY pintuan namin, ayun na lang din ang ginamit ko dito sa harap. At eto muna yung mga nakalagay dyan sa ngayon pero aayusin ko ulit yan pag nakagawa na kami ng hanging cabinet. As a crafter na iba-iba ang ginagawang crafts, marami talaga tayong maiipong materials na iba-iba at kung sa rack nga lang ito ipaglalagay ay napaka-messy talaga tingnan. Kaya ito yung solusyon ko para di naman masakit sa mata yung mga nakadisplay na iba-ibang gamit. Ito naman na portion na to ay para sana talaga sa CPU kaso hindi kinaya ng drawer slide na nabili namin yung bigat niya dahil hindi heavy duty yung nabili namin kaya ganito na lang ang ginawa. Lalagyan ng benta dito sa first drawer, gawa lang yung partition na yan sa Sintra board and dito naman sa second drawer ay kung ano-ano lang din na anik-anik. And as you can see, may makikita talaga kayong imperfections dyan kasi ano ba naman ang aasahan nyo sa beginner? Hindi lang siya smooth pero masasabi kong matibay naman yan. So pink din ang ikukulay ko sa mga pinto niya. Ayaw ko na kasi ng puro white at dumihin masyado. Lahat na yan ay may pinto na at uunti-untiin ko na lang din pinturahan kapag nagka-oras. And yan lang muna for today's video. Thank you for watching.